Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid, naririnig niyo ang boses ko? Opo. Okay, alhamdulillah. Muli mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nakikita na ba ninyo sa inyong mga screen ang aralin natin sa ngayon? Opo. Okay. Mga lugar na alinsunod sa batas ang pagdalaw sa Madina. Sino makalala sa inyo? Ano ang meaning ng alinsunod sa batas? Bakit binanggit ang ganun? Sa mga libro ng fiqh. Mashru'. Nabanggit ko minsan yan. Parang sa level 1 pa. Okay. Alinsunod sa batas, ibig sabihin, mayroong dalil. Okay mga kapatid, ito yung mga masala lamang nating tatalakayin sa araling ito, tatatlo lamang. Ibig sabihin, napakaiksi lamang ang aralin natin sa pagkakataong ito. Ang unang paksa, pagdalaw sa masjid ng propeta. Yan ang una natin tatalakayin. Yung susunod, yung pagdalaw sa libingan ng propeta. At ang pangatlo, yung iba pang mga lugar na mayroong dalil, na ibig sabihin alinsunod sa batas ng Islam, na dalawin sa Madina yung iba't iba pang mga lugar maliban sa masjid at libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang nakikita nyong larawan dyan ang lumang masjid sa Madina na nakuha lang natin sa internet. Okay, sundan nyo ako sa aking babasahin. Hindi ko pa pala ito nailagay sa presentation natin. Yung babasahin ko sa inyo, yung librong ating binabasa, yung Al-Fiqhul Muyassar, Fiqh al-Kitabi was Sunnah, na ganito ang sinasabi ng mga ulama na author ng librong ito. Sunnah, pansin niyo yung maigi mga kapatid. Sunnah ang pagdalaw sa masjid ng propeta at ang pagsasagawa ng paglalakbay o pangdalawin ito sa anumang oras ng anumang araw ng taon. Ang tinutukoy ng author na pagsasagawa ng paglalakbay, ibig sabihin magbiyahe ka na ang intensyon mo ay para lamang pumunta dito sa masjid na ito. Sapagkat ang iba pang mga masjid, maliban sa masjid na ito at masjid sa Makkah at saka sa Jerusalem. Sino ang makaalala sa inyo? Ano ang tawag sa masjid sa Jerusalem? Masjidul Aqsa. Okay, Al-Masjidul Aqsa. Maliban sa tatlong ito, hindi ipinahintulot ng propeta ang intensyong magbiyahe sa layuning pumunta sa iba pang mga masjid maliban sa tatlong binanggit ko. Kasi wala nang ibang mga masjid pa na binanggit ang propeta na mayroong natatanging gantimpala kapag kapupunta ka sa masjid na yun at para magsala. Binabanggit ko ito kasi napakaraming mga Muslim sa buong mundo, napakarami na naniwala na mayroon pang mga natatanging mga masjid. Maging sa Pilipinas, ang iba hindi nga lang masjid, ang iba ay libingan pa na tinuturing nilang mga banal. Magbibiyahe, pupunta sa libingang iyon kasi ang pagsasala sa libingang iyon ay mayroong malaking gantimpala. At kung manalangin ka doon o magdua, ay tiyak na sasagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong panalangin. Kaya ang mga iyon ay kasama sa tinatawag na mga bid'a at mga shirk. Kaya ulitin ko yung sinabi ng author.
ang pagsasagawa ng paglalakbay upang dalawin ito sa anumang oras ng anumang araw ng taon, ito ay sunnah. At ito man ay bago pa man ang panahon ng Hajj at pagtatapos ng Hajj. Wala itong natatanging oras o wala itong kaugnayan sa pagsasagawa ng Hajj. Bakit sinasabi ito ng mga ulama? Kasi mayroong maling haka-haka ang napakaraming mga Muslim halos sa buong mundo na akala ang pagbibisita sa masjid na ito sa Madina ay kabilang ito sa mga ritual ng Hajj. Kasabi nila ng paglilinaw, hindi rin ito kabilang sa mga kondisyon ng Hajj o mga obligadong gawain ng Hajj. Subalit, nararapat para sa isang nagha-Hajj na dalawin ang masjid ng propeta bago pa isagawa ang obligadong Hajj o pagkatapos nito. Lalong-lalo na sa mga nahihirapang makapaglakbay sa mga lugar na ito. Kunyari, nag-Hajj ka, galing kang Pilipinas, gumastos ka ng malaki. Siyempre, samantalahin mo na ang pagkakataon na isagawa pa ang pagbisita sa masjid kasi nandito ka na rin sa pulo ng Arabia. Pero, ang problema, ang buong akala ng nakararami, ay yun ay bahagi pa ng kanilang pag-Hajj. Yun ay wala ng kaugnayan. Ulit, ituloy natin ang pagbabasa. Kung ang mga nag-Hajj ay makadaan sa masjid ng propeta at makapagdasal dito, mas mainam para sa kanila at mas malaking gantimpala para sa kanila. At talaga na naipagsama nila ang dalawang kabutihan. Ang dalawang kabutihang tinutukoy, sinabi nila, ang pagsasagawa ng obligadong Hajj at ang pagdalaw sa masjid ng propeta upang magsala. Subalit, kalakip ang kabatiran na ang pagdalaw na ito ay hindi kabilang sa mga gawain ng Hajj at wala itong kaugnayan sa Hajj sapagkat ang Hajj ay kompleto at lubos nang wala ang pagdalaw na ito. Kailanman ay hindi maaaring iugnay ito sa Hajj. Ang masaklap, maraming mga nagtuturo na nag-iimbento ng mga hadith. Invento. Ito ay mga fabricated na hadith na walang kabuluhan o walang saysay ang Hajj ng isang Muslim kung hindi daw siya nakadalaw sa masjid ng propeta at hindi daw nakadalaw doon sa libingan ng propeta. May mga ininbentong hadith na ganito ang ilan sa mga Muslim. Okay? Tuloy pa ang ating pagbabasa, isang paragraph na lang. Ang mga batayan na alinsunod sa batas, ang paglalakbay para sa masjid ng propeta at pagdarasal dito ay marami. Okay? Yan ang nilagay na natin sa ating presentation. Kabilang ang ilan sa mga sumusunod. Ito yung mga dalil. May mga dalil. Una, ang salita ng propeta. Okay? Sundan nyo ako sa aking binabasa. La tushaddur rihal illa ila talatati masajid. Al-Masjid al-Haram wa Masjid al-Rasul wa Masjid al-Aqsa. Hindi isinasagawa ang paglalakbay. Ang tinutukoy dito, isinasagawa ang paglalakbay sa intensyong pumunta sa natatanging masjid. Maliban sa tatlong masjid. Al-Masjidul Haram, ito yung sa Makkah. Ang Masjid ng Propeta at ang Al-Masjidul Aqsa, ito yung masjid sa Al-Quds o kaya Jerusalem. Siya nga pala, meron akong naalala ang katanungan, mga kapatid. Sino sa inyo ang mayroong ideya? Ang isang sala daw sa masjid sa Al-Masjidul Haram ay katumbas ng ilang libong sala sa mga ordinaryong masjid. Sino ang makakasagot? Oh, bilis mga kapatid. Nagtatanong na ako kung... Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa? Hindi, sa Al-Masjidul Haram. Ang isang sala... 1,000. Okay, sige, sagot bro. 1,000.
1,000 sa dito sa Pilipinas, isang sala na 1,000 Okay. Isang sala ay katumbas ng 1,000 na sala sa Al-Masjidul Haram sa Makkah. 1,000. Okay, sino pa ang makasagot yan? Maliban kay Kuwan, kay Bro Ruel. Ilan ang katumbas ng sala sa isang sala sa Makkah? $100,000 po. Ayun. 100,000. Okay. Sa Madina naman, ito yung ating tinatalakay ngayon. Yung masjid na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang isang sala dito katumbas ng ilang sala. Bakos mas mainam pa raw. 1,000 po. Okay, 1,000. 1,000. Sa masjid naman sa Al-Aqsa. 500. Okay, tama. 500. 500. At ito yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salah aw alfi salatin fi ma siwahu min al masajid illa al masjid al haram. Ang pagdarasal sa masjid kung ito, ang tinutukoy ng propeta na ito ay ang masjid niya sa Madina, ay higit na mainam kaysa sa 1,000 pagdarasal na isinasagawa sa iba pang mga masjid maliban sa Al-Masjidul Haram. Ang mga batayang ito, sabi ng mga author ng libro, pansin mo ay basahin ko ng dahan-dahan. Ang mga batayang ito ay nagtuturo na alinsunod sa batas ang pagdalaw sa masjid ng propeta upang magdasal dito dahil sa kahigtan o kahalagahan nito at ang pag-iibayo, pagdudubli, ibig sabihin ng mga gantimpala dito. Ang mga batayan ring ito ang nagtuturo na ipinagbabawal ang paglalakbay patungo sa iba pang masjid maliban sa 3 masjid na ito sa layuning pagsamba. Pansin niyo yung mga kapatid. May mga kwento akong narinig sa ilan nating mga kapatid na mga Moro na may mga lugar sa masjid daw doon sa lugar ng mga lugar ng Maguindanao na dinadayo ang masjid na yun. Dinadayo. Yan ay ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa lahat ng mga masjid, maliit man yan o malaki, pareho lang. Pareho lang. Maliban sa iba naman ang layunin ng iyong pagdalaw. Hindi ang layunin ng pagdalaw kasi dahil sa reward, kasi lahat ng mga masjid pareho lang naman ang gantimpala. Kaya ulit, tuloy natin ang pagbabasa. Labag, sabi ng mga author, labag sa batas ng Islam ang paglalakbay at pagdalaw sa anumang lugar sa mundong ito. Anumang lugar, binanggitan nila. Kasama na doon ang mga libingan na matinuturing nilang mga banal na mga Muslim. Okay? Alinmang lugar sa mundong ito, maliban sa 3 masjid na ito. Ang paglalakbay patungo sa Madina upang magdasal sa masjid ng propeta ay alinsunod sa batas ng Islam para sa mga lalaki at babae, ayon sa naunang mga pangkalahatang ating sinipi na atin ang binasa kanina. Tungkol sa paraan ng pagdalaw, kapag dumating ang manlalakbay sa masjid ay nais-nais para sa kanya na unahing ipasok ang kanang paa sa masjid. Bagaman mga kapatid, ang sinasabing ito ng mga ulama, wala namang direktahan na dalil talaga. Kaso nga lang, ang propeta sinasabing lahat ng mga gawain niya, karaniwan, anong tawag dito? Gusto ng propeta na palaging kanan. Palaging kanan. Pero kung nagkamali ka kunyari na ipasok mo ay kaliwa,
hindi nangangahulugan yun na ikaw ay nagkasala. Okay? Kaya, kanais-nais, mustahab, para sa sinuman na unahing ipasok ang kanang paa sa masjid at bigkasin ang panalangin ito, ang dua na ito kapag papasok sa masjid. Inshallah, sikapin nyo mga kapatid na memoryahin ang dua na inyong nakikita na yan. Nilagyan natin ng transliteration sa mga hindi pa marunong magbasa at magsulat. Pero ina-encourage ko kayo mga kapatid, simulan ninyo ang pag-aaral ng pagbabasa at pagsusulat sa mga bagong yakap ng Islam. Sapat na mamemorya ninyo ang Suratul Fatiha. Pagkatapos noon, sunod ang mga sura na inyong memoryahin, una ninyong pag-aralan ang alpabetong Arabic. Kung namemorya mo na ang alpabet, ibig sabihin, makakabasa ka na. At kung makakabasa ka na, ibig sabihin makakamemorya ka na. At doon mo na simulan ang pagmemorya. Direkta sa mga sulat ng salitang Arabic. Hindi doon sa transliteration na inyong nakikita. Lahat ba kayo nakamemorya ng dua na ito? Kasi araw-araw pumapasok tayo sa masjid. Hindi nangahulugan mga kapatid na ang dua na yan ay special na dua sa pagpasok lamang sa masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Lahat ng mga masjid, yan ang bigkasin mo na dua bago ka papasok. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sa ngalan ni Allah, ang pagpupugay at kapayapaan ay mapasa sugo ni Allah. O Allah, buksan mo po ang pinto ng iyong awa. Wala pong espesyal na dhikr sa pagpasok sa masjid ng Propeta. Lahat ng mga masjid pareho lang. Kaya pagkatapos nito, bago ka maupo sa masjid, maging sa masjid ng Propeta, bago ka maupo, ano ang una mong gagawin? Sino makasagot? Tahiyatul masjid. Okay, tahiyatul masjid. Sa lahat ng mga masjid, pareho yon. Lahat ng mga masjid. Ngayon, sa masjid ng Propeta, mayroong lugar na tinatawag na rawda. Kung mayroon kang kakayanan, kasi palaging puno yan. Ang mga nagsasala dyan sa lugar ng masjid na tinatawag na rawda, laging siksikan. Hindi makapagruko, hindi makapagsujud. Kaya kung makapagsala ka doon, mas mainam siya. Yan ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mabayna baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ang nasa pagitan ng bahay ko at pulpito, yung member, ay isang hardin na kabilang sa mga hardin ng paraiso. Ang sinumang dumalaw sa masjid ng Propeta ay nararapat na magsagawa ng 5 beses na pagdarasal. Hindi ibig sabihin kung ikaw ay manlalakbay kasi nag-hajj ka, biyahero ka, nag-hajj ka, mag-combine ka. Okay? Kailangan 5 times na isagawa mong pagdarasal at magparami habang naroon ka nakaupo. Damihan mo ang pagdedikir. Samantalahin mo ang pagdudua at lahat ng mga sunnah na mga pagdarasal na sala. Lalong-lalo dyan kung makapasok ka sa rawda. Na kung saan syempre sa palatayanan mo ang malaking gantimpala. Tungkol naman sa obligadong pagdarasal, ay narapat din sa isang bumisita sa masjid na kung saan manguna at hangarin. Sikapin mo na mapunta doon sa unang hanay, unang litra, unang linya. Siyempre ayon sa lahat ng iyong kakayanan. Ang unang linya kasi mga kapatid, ito ay nasa unahan, yung unang linya sa masjid sa Madina, nasa unahan yan ng rawda.
Siya nga pala sa inyo, sino sa inyo ang nakabisita na sa Masjid ng Propeta sa Madina? Mayroon na ba sa inyo? Meron na po naroon, maraming tao. Masyaallah. Nakapag-hajj ka na pala, bro Ruel. Oo, hindi pinanasad. Masyaallah. King Salman, bisita. Okay, dadako tayo mga kapatid sa pangalawang masala, ang pagdalaw sa libingan ng propeta. Ang nakikita niyong picture dyan ay kwan lamang yan, gate lang, pinduan lamang yan ng kanyang libingan. Yan ang kapag dadalaw ang isang Muslim sa Masjid ng Propeta, mustahab o rekomendado o kanais-nais para sa kanya na dalawin ang libingan, yung libingan ng Propeta. At ang libingan ng Propeta na yon, katabi niya ang dalawa pang khalifa, sina Abu Bakar at Umar radhiyallahu anhuma, sapagkat ito ay kaugnay sa pagkaugnay sa pagdalaw sa masjid ng propeta. Pero tandaan natin na hindi ito ang layunin. Hindi ang layunin ng pagdalaw ay ang pagdalaw sa libingan. Hindi ipinahintulot ang layuning paglalakbay, yung pagbibiyahe, upang dumalaw lamang sa mga libingang ito. Gayon din hindi ipinahintulot ang paglalakbay upang dumalaw sa mga libingan ng mga propeta at ng mga tinuturing na mga banal na tao at iba pang mga lugar, maliban sa mga masjid na atin ang natalakay, 3 masjid. Ito ay napagkasunduan, ijma' ng mga ulama na haram. At ang sinumang gumawa nito ay nagkakasala sang-ayon doon sa kung ano ang kanyang niya, ang kanyang hangarin at layunin. Dahil sa ito ay paglabag sa kahulugan ng hadith tungkol sa paglalakbay sa 3 mga masjid na atin ang binasa kanina. Tungkol mga kapatino sa pamamaraan ng pagdalaw, na rapat sa isang dumadalaw na tatayo sa harap ng libingan ng propeta, yung imagine mo na nakaharap ka sa propeta. Kaya kinakailangang mayroong paggalang at pagpapakumbaba at bumati ka sa kanya. Nakikita nyo sa inyong mga screen. Paano ang pagbati? Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay? Yan ang pagbati. At ayon pa sa salita ng propeta, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Ang sinumang bumati sa akin ng salam, kapayapaan, ay ibabalik ni Allah sa akin ang kaluluwa ko upang tumugon sa kanya ng pagbati. Okay? Maaring sabihin ng dumadalaw, assalamu alayka ya khairatallah min khalqi, ashhadu annaka qad balagta risala wa adayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Allahumma atihi al-wasila wal fadila wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Allahumma jazihi an ummatihi khairal jaza.
ito medyo mahabang memoryahin. Ang meaning, ang kapayapaan naway mapasa iyo o pinakamainam sa mga nilikha. Sumasaksi ako na ipinarating mo ang mensahe, isinagawa mo ang amana, pinangaralan mo ang ummah, at nagjihad ka alang-alang kay Allah ng totoong jihad. Ang jihad na totoong jihad, sumasaklaw yan sa panglingwahe at pambatas na kahulugan ng jihad. Yun ang tinutukoy dyan. Kabuuan yan. At inshallah, kung magkakaroon pa tayo ng level 3, ang susunod na ating tatalakayin ayon dito sa librong ating binabasa ay ang mga alituntunin at mga kondisyon ng jihad. Tuloy natin ang pagbabasa. O Allah, igawan mo po sa Kanya ang pamamagitan at kahigtan at ibangon mo siya sa araw ng paghukom sa pinakamainam na kalagayan na iyong ipinangako sa Kanya. O Allah, gantimpalaan mo po siya sa umma ng pinakamainam na gantimpala. Pagkatapos, siyempre, babati din kay Abu Bakar at Umar radhiyallahu anhuma at manalangin para sa kanila, yung magdua na sila'y kaawaan ayon sa ito, kasi ayon din ito sa ginawa ni Ibn Umar. Si Ibn Umar, anak ni Umar, na kapag siya ay bumati sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sa dalawa niyang kasamahan, sa Abu Bakar at Umar, ay hindi nagdadagdag sa nakikita niyong sa inyong mga screen na yan. Yan lang ang kanyang ang kanyang bati. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Abata, ya Abata, kasi siya ay anak ni Umar. Sumaiyo ang kapayapaan o sogo ni Allah, sumaiyo ang kapayapaan o Abu Bakar, sumaiyo ang kapayapaan o mahal kong tatay. Ipinagbabawal sa isang nagbibisita o dumadalaw sa iba pang bukod sa kanya yung mga ginagawa. Ito'y makikita ninyo kung kayo ay nakabisita sa masjid ng propeta at saka sa kanyang libingan. Kung bakit ipinagbabawal yung mga tinatawag na mga pagpupunas-punas, kasi ang layunin nun ay pagkuha daw ng mga baraka, kagaya sa ginagawa ko sa mga balik Islam, kagaya sa mga ginagawa ng mga Krisyano sa kanilang mga santo, pinuspunas-punasan, kasi tinuturing nila na yun ay nakakagamot o kaya mayroong blessing. Yun ay shirk. Bagwan maraming Muslim gumagawa niyan dyan sa libingan ng propeta. Yung pagpupunas sa gilid-gilid, sa padir, sa ano to dito, yung gate, yung paghahalik, yung pagtatawaf. Pinagbabawal din ang pagharap dyan sa libingan o pang magdua, na doon harap sa libingan at doon magdua, o kaya ang paghiling sa propeta sallallahu alaihi wasallam ng anumang mga pangangailangan o paghingi ng tulong sa anumang mga problema, yung mga suliranin sa buhay o pagpapagaling ng mga may sakit, sapagkat lahat ng itong mga ito na kung bakit ipinagbabawal ay special ito, bukod tangi ito para lamang kay Allah, at hindi natin pwede itong ipatungkol, iokol sa sinuman maliban kay Allah. Hindi maaaring hilingin maliban lamang kay Allah ang mga bagay na ito. Ito ay mga shirk kung iniukol mo sa iba pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Hindi obligado ang pagdalaw sa libingan ng propeta at dalawang libingan ng dalawa niyang kasamahan ng kanyang dalawang sahaba, at hindi kabilang sa mga kondisyon ng Hajj na kagaya sa inaakala ng ibang mga walang alam sa mga alituntunin ng Hajj. So bagkus ito ay mustahab o kanais-nais sa sinumang dumalaw sa masjid ng propeta at walang kaugnayan sa pag-Hajj. Ang mga batayang hadith hinggil sa paksang ito na pinagbabatayan ng mga nagsasabi na alinsunod daw o ayon sa batas ng Islam ang paglalakbay upang dumalaw sa libingan ng propeta, at ang pagdalaw na ito ay bahagi o kabilang sa mga kondisyon upang makumpleto ang Hajj. Ang mga hadith na ito ay walang pinagmulan. Ibig sabihin, daif o mga kathang hadith, fabricated na hadith. Halimbawa, yung hadith, yan yung nakikita dyan, man hajja walam yazurni faqad jafani. Mga hadith yan ng mga taong ng mga Muslim, lalong-lalo ang mga Sufi. Ang sinumang nag-Hajj at hindi ako dinalaw, sinaktan niya ako. Mga ininbentong hadith yan. Sa isa pang hadith, man nazara qabri wajabat lahu syafa'ati. Ang sinumang dumalaw sa libingan ko ay naging obligado para sa kanya ang syafa'a ko, yung pamamagitan ko. Marami pang ibang mga hadith na hindi napatunayang nagmula sa propeta, bagkus ininbento lamang kung tutusin ito ng mga kalaban. Bagkus pinagdiinan ng maraming mga ulama na ang mga ito ay mga maudo', mga kasinungalingang mga hadith. Dadako tayo mga kapatid sa last nating topic, yung iba pang mga lugar na mayroong dalil sa pagbisita sa Madina. Mustahab mustahab para sa mga dumadalaw sa Madina, lalaki man o babae, na pumunta ng yung kagaya sa pangkaraniwan nating pagpasok sa mga masjid, kinakailangan tayo ay nasa pahara, malinis, kalinisan. Magdasal dito ayon sa ginawa ng propeta na dinalaw niya ang, tingnan yung picture na yung nakikita. Sino nakakaalam anong masjid yan? Ito ginawa ng propeta na dinalaw niya ang masjid na iyan sa mga nakabisita dito. Sino nakakaalam sa picture na yung nakikita dyan? Ano ang tawag sa masjid na yan? Masjid Kuba. Masya Allah, nakapunta ka na dyan, sister, ha? Okay. Masjidul Quba. Okay. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baytihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Ang sino mang naglinis sa sarili niya sa kanyang bahay at saka pumunta sa Masjid Quba upang magdasal dito ng isang dasal, ay magkakaroon ng kagaya sa gantimpala ng umrah. Sunna para sa mga lalaki lamang ang pagdalaw sa libingan ng Al-Baqi'. Al-Baqi' naman. Nakita niyo yan? Sino nakapunta dyan? At yung mga libingan ng mga syuhada. Yung libingan nyo nakikita ngayon, libingan, saang lugar yan? Sino nakakalam? Okay, sa Uhud. Libingan Hamzah. Okay.
yung paglalaw sa mga libingang yaan, sunna ito para sa mga lalaki lamang. Ito yung libingan ng mga syuhada, yung mga sahaba na nasyahid doon sa labanan sa Uhud. Alam mo, kagaya sa libingan ni Hamza at iba pa na nandyan sa loob, pero walang nakakaalam o ng tiyak na lokasyon kung saan talaga ang mga sahaba nakalibing dyan, saan talaga ang kumbaga takdang lokasyon ng kanilang mga libingan. Siyempre bumati din sa kanila ng as-salam na atin ang natalakay kanina at magdua para sa kanila. Pansin nyo ha, para sa kanila, hindi yung magdua sa kanila. Nakita nyo kaibahan? May mga manliligaw dyan, natuturuan ka pang magdua, pero ang dua ay shirk. Hindi ka na kay Allah nagdudua kay Allah para sa mga syuhada, kundi nagdudua ka na sa mga syuhada, sa mga syahid dyan. Yun ang mga yun ang mga mandaraya at manliligaw upang ihulog ka sa shirk. Kaya ang dua para sa kanila, para sa mga syuhada, hindi magdua sa kanila at gawin silang tagapamagitan, magdadala ng iyong dalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang propeta mismo mayroong sinabi, Zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Dalawin ninyo ang mga libingan sapagkat ito ay nagpapaalala ng kamatayan. Kaya sunna ang pagdalaw sa mga libingan. At dating tinuruan ng propeta ang mga sahaba na kapag dumalaw sa libingan ay magsabi itong nakikita ninyo. Inshallah mga kapatid, sikapin din ninyong mamemorya yan. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Sumainyo ang kapayapaan o mga nananahan sa tahanan na kabilang sa mga mananampalataya at mga Muslim, at tunay na kami kung loloobin ni Allah ay talagang susunod sa inyo. Hinihiling ko kay Allah para sa amin at para sa inyo ang kapatawaran. Yan ang meaning ng dua na sikapin din nating memoryahin. Ito yung mga lugar na alinsunod sa batas. Ibig sabihin mayroong dalil na dalawin sa Madina. Samantalang ang iba pang mga lugar na inaakala ng iba na alinsunod sa batas ng Islam ang pagdalaw, kagaya halimbawa sa lugar na dinapaan ng kamilyo ng propeta. Dinadalaw nila yun. Mabuti kung sigurado sa lokasyon na doon talaga dumapa ang kamilyo ng propeta. Yung masjid na tinatawag niya Al-Jum'ah, mayroong Bi'rul Khatam, balon ng singsing. Ito yung balon ni Uthman bin Affan. Al-Masajid As-Sab'ah, yung tinatawag na Al-Masajid As-Sab'ah, walang dalil yan na bisitahin. Yung Masjidul Qiblatain, sino sa inyo nakapunta sa Masjidul Qiblatain? Wala namang dalil yan na dapat na bisitahin sa Madina. Pero kung nagbisita ka nang walang ibang layunin, walang problema. Walang ibang layunin. Alam mo kung ang layunin, no, ang niya mo kasi mayroong malaking reward doon, ay walang dalil yun. Kaya ang mga ito, wala siyang dalil. Hindi ginawa ng propeta na dalawin ang mga lugar na ito o ipinag-utos niya na dalawin ito. At walang batayan na ginawa ng mga salaf. Ang mga salaf, mga sinaunang mga Muslim, magsimula doon sa mga sahaba
at mga tabi'in, yung mga sinaunang mga banal na mga Muslim. Walang batayan ang pagdalaw na ito. Wala nang iba pang masjid sa Madina ang may natatanging kahalagahan o kahigtan maliban sa masjid ng propeta at ano pang masjid yung ating binasa kanina? Walang sumasagot Masjid Quba. Okay? Kaya tanda natin, memoryado natin ang hadith na ito, paulit-ulit na natin itong sinisipi. Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Siguro na memorya na rin ninyo ang hadith na ito, na ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi namin ipinag-utos, ay tatanggihan. Ibig sabihin, hindi tanggap kasi gumawa ka ng bid'ah, bagkus ito ay pinakamabigat na kasalanan. Kaya narapat para sa isang Muslim na kapag bibisita sa Madina ay dumalaw lamang sa mga lugar na ito na mayroong dalil o alinsunod sa batas ng Islam ang pagdalaw, at iwasan ang mga lugar na walang batayan ang pagdalaw dito. Iwasan, kasi baka magkaroon pa ng fitna sa mga iba pa. Halimbawa yung kasama mong anak, baka iniisip niya na yun ay bahagi ng iyong pag-hajj o kaya mayroong reward. Pero kung ordinaryo lamang na pagbisita, wala ka namang niya na magkamit ng natatanging reward, ay walang magiging problema. Okay? Dito nagtatapos mga kapatid ang ating aralin. Inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.